Ako po si Shelby. Mahigit 1 taon na rin po ako dito sa Cagayan at mula nung unang buwan ko dito ay nahumaling na ako sa inyong napakagandang programa. Noon pa lang ay ninais ko nang isulat din ang kwento ng buhay ko, ngunit hindi lamang ako nagkaroon ng pagkakataon dahil naging abala ako sa maraming bagay. Hindi lang sa pag-aayos ng aming bahay kundi maging ang aming buhay. Pero bago ko narating ang estadong ito ng aking buhay at bago ako napadpad dito sa Cagayan, ay balikan muna natin ang isang pangyayari. Isang umaga noon, dumating ako sa office at nadatnan ko sa table ko ang isang bouquet of red roses. Si Teo kaagad ang naisip ko noon. Siya lang naman kasi ang lalaking baliw na baliw sa akin sa kumpanya. Pero kasunod nun ay ang pagsulpot din ni Robin mula sa pintuan. Nakatitig sa akin habang marahang lumapit. Nakatitig siya sa mga mata ko. Hanggang sa napansin kong may dinukot siya mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Agad kong nahulahang yun ay isang singsing. Binuksan niya ito at kinuha ang singsing. Kuminang ito sa aking mga mata pero wala akong salita kahit noong kunin niya ang palad ko at bago niya ilagay sa aking palad ang singsing, ay nagsalita si Robin. Ang sabi niya, "Kung mahal mo ako, kung gusto mo akong maging asawa, isuot mo ang singsing na to. Pero kung ayaw mo, itapon mo na lang." 105 is a number that comes to my head. Kung hindi ko sana nakita ang mukha ni Robin, lalo na ang kaseryosohan ng kanyang mga mata nung bitawan niya ang mga salitang yon, iisipin ko sanang siya ay nagbibiro lamang. Nabibiro ako ni Robin dahil isa siya sa mga close friends ko sa kumpanya. Mataas na ang posisyon ni Robin noon dahil 14 years na siya sa kumpanya. At noon ay dadalhin pa siya sa Taiwan upang magtrabaho sa headquarters namin doon. 39 years old na si Robin noon at ako naman ay 26. Sa edad niyang yon, dapat na talaga siyang mag-asawa. Pero hindi ako kasali sa mga taong nagtutulak sa kanya para mag-asawa na. Dahil kilala ko siya at nauunawaan ko siya. Dati na ako nabibiro ni Robin. Sabi niya noon, kung hindi pa raw ako magkaka-boyfriend bago ako mag-27, ay aasawahin niya na ako. Sige ba? Sagot ko naman, pero yun ay biro ko lang din. Dahil ako at ang mga close friend kong sina Angelo at Nina, kilala na namin ang totoong pagkatao ni Robin. Mayroon siyang itinatagong lihim. Ang lihim na yon ay si Nina ang nakadiskubre. Pero hindi ako nagulat nung ibulong sa amin ni Nina ang natuklasan niya tungkol kay Robin. Si Angelo nandiri bigla kay Robin. Si Nina naman natatawa. Pero ako ay naaawa. At sa totoo lang, pwede ko talagang patulan si Robin. Kahit siya ay pusong babae. Binilin ko sina Nina at Angelo noon na huwag nilang ikalat ang natuklasan nila tungkol kay Robin at lalong huwag nilang iparating kay Teo ang bagay na yon. Si Teo ay nakababatang kapatid ni Robin at katrabaho din namin si Teo, pero sa field siya naka-assign, sa sales.
Hindi close ang magkapatid na Robin at Teo. Kahit na si Robin ang mismong nagpasok kay Teo sa trabaho. May lihim kami ni Teo. Nasampal ko siya noong anniversary ng kumpanya. Noong gabi ng party at nakainom siya, ay hinagkan niya ako matapos kaming magtalo. Ayaw ko lang machismis kaya hindi ko na ipinagsabi kahit sa mga close friends ko ang paghalik sa akin ni Teo. Sa totoo lang may dating sa akin ang halik na yon, lalo na nung humupa na ang galit ko sa kanya. Sa halik niya yon parang nabuhay o may nabuhay na bahagi ng aking pagkatao. Hindi ko sinasabing kinilig ako sa halik na yon kasi alam kong never akong kikiligin sa ganon. Pero sa totoo lang may kung anong dating sa akin ng paglapat ng mga labi niya sa labi ko. Nagsimula ang inis ko kay Teo noong una ko siyang makita. Unang pagkakataong makita ko siya. Dumaan ako sa harap niya, binastos niya ako. Pinaswitan niya ako na parang aso. Well, sexy talaga ang office uniforms namin at hindi sa pagyayabang talagang maganda ang pangangatawan ko at mayroon din naman akong pinagyayabang na kagandahang pisikal. Pero mula nang paswitan ako ni Teo, minarkahan ko ang pagmumukha niya. Kapag kumakain kami sa kantin at nandun siya, iba ang tingin niya sa akin, bagay na lalo kong kinaiinisan. Hindi gwapo si Teo, maitim, mukhang tarantado. Matangkad lang kasi at maganda ang pangangatawan dahil na rin sa pagbubuhat ng mga delivery na siyang una niyang trabaho noon. Na-promote lang siya kaya naging sales supervisor after 4 years niya sa kumpanya. At noong anniversary party, kinailangan ko kasing lumabas ng venue upang sagutin ang tawag ni Mama. Hindi ko na malayang sinundan ako ni Teo at ang sabi niya mag-usap daw kami. Hindi ko siya sinagot. Bagkus ay tinalikuran ko siya at iiwan ko na lang sana pero bigla niyang kinabig ang braso ko. Hinila niya ako bigla. Tsaka niya ako siniil ng halik sa mga labi ko. Mga ilang segundo ang halik na yon pero nagpumiglas ako tsaka ako siya ubus lakas na sinampal. Pagbalik ko kina Angelo, napansin nilang galit ako pero hindi ko sinabi sa kanila ang dahilan. Pero kinagabihan at wala na ang galit ko kay Teo. Parang nalalasap ko pa sa mga labi ko ang labi niyang medyo makapal at malambot. Naisip kong paraan yun ni Teo upang kunin ang loob ko. Ganon kasi ang diskarte ng mga lalaking tarantado. At hindi naman ako magsisinungaling dahil sa totoo lang parang nagustuhan ko nga ang halik na yun ni Teo. Parang may kung anong sarap sa pandama. Pero tila lubos na tumututol naman ang isip ko. Noong sumunod na araw, biglang may nag-text sa akin. Bagong number. Ngunit alam kong si Teo yon dahil sa lamahan ng kanyang message. I'm sure, mismo na ang halik ko. Ganito ang message niya, na pinili kong huwag replyan. Pero sinave ko ang number niya. Kinagabihan tumatawag si Teo pero kinakancel ko. Nag-text siya at ang sabi niya, napaparaning na ako sa iyo, Shelby. Ikaw pa lang ang babaeng minahal ko ng ganito. Lahat gagawin ko, mapunta ka lang sa akin.
Hindi ko pa rin nireplyan si Teo, ngunit ilang beses pa rin siyang nag-try na tumawag, pero pinatay ko na lang ang cellphone ko. 26 years old ako noon at 2 beses na akong nagka-boyfriend pero nasira lang ang gana at tiwala ko sa kanila. Dahil sa una, akala ko totoong pag-ibig ang nararamdaman nila. Nariyan yung pangakong walang iwanan, magmamahalan hanggang wakas. Pero tumitigil ang pag-ibig nila kapag hindi nila nakuha ang gusto nila. Ang katawan ko. Ayoko kasing ibigay ang aking katawan dahil naniniwala akong kasalanan ang premarital sex. Isa lang ito sa maraming kasalanan na dapat kong iwasan dahil ako, pati ang 4 ko pang mga kapatid ay pinalaking busog sa mga salita ng Diyos. Born again ang relihiyong kinamulatan namin at si Mama ay sobrang makadiyos. Ang gusto ni Mama ay hindi lang kami dito sa lupa magsasama-samang buong pamilya, kundi higit sa lahat, dapat kaming lahat ay magkakasama pa rin sa susunod na buhay sa langit. Dahil yon ang buhay na walang hanggan. Kaya hindi kami natutong gumawa ng masama, maliit man o malaki. Ang ipagkaloob ng isang babae ang kanyang sarili sa isang lalaki nang hindi pa nakakasal ay isang kasalanan. Kaya't hindi ako nagpaubaya sa mga 2 naunang boyfriends ko dahil doon ay iniwan nila ako. Pero okay lang sa akin. Masasabi kong hindi ako gaanong nasaktan. Talagang okay lang. 4 na taon akong hindi nakipagrelasyon ulit. Kaya't noong bigla akong hagkan ni Teo na hindi ko naman boyfriend, pakiramdam ko nagising ang kaluluwa ko pero alam kong kagaya rin lang si Teo ng mga naunang boyfriends ko. Kaya dapat lang na iwasan ko rin si Teo. Iniwasan ko nga si Teo, ngunit naging makulit siya sa text. Ang style niya, magbi-miss call muna bago mag-text. Nakaka-touch na nga ang mga message ni Teo noon. Kung ibang babae lang siguro ang tinitext niya ng ganon, nahulog na sa kanya. Mahal na mahal daw niya ako. Kahit hindi ko raw siya pinapansin, iisa lang daw ang babaeng sobra niyang minamahal. Ako lang. At umaasa daw siyang isang araw ay re-replyan ko din siya o sasagutin ka rin ang tawag niya. Kaya nga nung umagang yon na may nadatnan akong napakagandang bouquet ng red roses sa table ko sa office, si Teo kaagad ang pumasok sa isipan ko. Pero mali ako dahil ang kuya niyang si Robin pala ang nagbigay ng bouquet na yon. At binigyan pa ako ng singsing matapos niyang sabihin ang mga salitang ito. Kung mahal mo ako, kung gusto mo akong maging asawa, isuot mo ang singsing na to. Pero kung ayaw mo, itapon mo na lang. 105 is a number that comes to my head. At matapos ilapag ni Robin ang singsing sa palad ko ay umalis na siya. Hindi niya na hinintay ang sasabihin ko kasi ang totoo, wala akong alam sabihin noon. Ang totoo, na-shock ako at bahagyang nalito. Noon, gusto ko tuloy kalimutan ang duda naming magkakaibigan na si Robin ay isang lalaking pusong babae. Hindi mo gaanong mapapansin yun sa kilos at salita ni Robin. Pati pananamit at sports. Naglalaro din siya ng basketball gaya ng mga lalaking katrabaho ko sa tuwing may ginaganap na interdepartment sports competition sa kumpanya. Sina Angelo at Nina, kung hindi sila nagkaroon ng ebidensya tungkol sa pagiging bakla ni Robin,
hindi sana nila malalaman ang tungkol sa totoong pagkatao nito. Pero ako noong unang araw pa lang na makatrabaho ko si Robin, napansin ko nang may itinatago siya dahil napakaraming bagay tungkol sa kanya ang nagpapaalala sa akin tungkol sa kapatid kong si CJ. 5 kaming magkakapatid. Kami ni Kirby ang panganay dahil kambal kami. Sumunod si CJ, then si Noreen at bunso namin si Simon. Gaya ng sabi ko, pinalaki kaming makadiyos at bawal gumawa ng kahit na konting kasalanan dahil ang paggawa ng kasalanan ay maghihiwalay sa amin, sa aming pamilya sa susunod na buhay. Walang sawa si Mama na isang college professor sa pangangaral sa amin tungkol sa mga salita ng Diyos, liban pa sa linggo-linggo naming pagsamba. Ang gusto ni Mama hanggang sa susunod na buhay, sama-sama kaming buong pamilya. Pero noong June 2009, biglang nawala sa amin si CJ. Nauna na siya sa kabilang buhay. Ngunit hindi sa paniniwala ni Mama, maging sa aming relasyon na si CJ ay napunta sa langit. Dahil si CJ ay nagpakamatay, at ang paniniwala kapag kinitil ng isang tao ang kanyang sariling buhay, siya ay hindi mapupunta sa lumikha. Bago nagpakamatay si CJ, nagsimula ng gumulo ang dating napakaayos naming pamilya. Kaming mga magkakapatid ay magbe-best friend. Maraming tao ang nagsasabing perfect ang aming pamilya. At maraming humahanga kina Mama at Papa dahil sa husay daw nilang magpalaki ng mga anak. Nasa salas kami ni Papa, Noreen at Simon noong gabing yon. Nanonood kami ng TV nang biglang may sigawan sa kusina. Sina Mama, Kirby at CJ ang naroon noon. Tumayo kami ni Papa upang tingnan kung ano ang gulo. Umiiyak si CJ. Confused si Kirby at galit si Mama. Anong kaguluhan to? Nervyos na tanong ni Papa. Si CJ ay patakbong umakyat sa taas, umiiyak pa rin. Kailangan ni CJ ng tulong, Daniel. Kampanteng sagot ni Mama. Anong tulong? Ano bang nangyayari? Takang tanong ni Papa. Nakita daw ni Kirby si CJ na may kahalikang kapwa niya lalaki sa parke kaninang madaling araw. At ang mga ito, nakuha daw ni Kirby sa bag ni CJ. Sabi ni Mama sabay labas ng 2 pirasong gay magazines. Ayoko maging bakla ang anak ko, Daniel. Gagawa tayo ng paraan para hindi siya matuluyan. Baka kailangan ng counseling mula sa isang psychiatrist, sabi ni Mama. Psychiatrist? Mataas ang boses ni Papa noon. Hindi baliw ang anak mo, Sheila. At lalong hindi siya bakla, Daniel. At hindi ako papayag na maging bakla siya dahil mapupunta siya sa impyerno. Ayaw ko, Daniel. Gusto kong lahat tayo magkakasama pa rin tayo sa susunod na buhay. Sa buhay na walang hanggan. Pero Sheila, kung sakali mang binabaiyang si CJ natin, hindi na yan mababago. Kagaya ng ibang mga binabai dyan, wala naman sa kanilang nagbago. Sila yun, Daniel. Dahil siguro pinabayaan sila ng mga magulang nila. Hindi gumawa ang mga magulang na yon ng paraan para hindi malugmok sa pagkabakla ang kanilang anak, kaya sila natuluyan. Ako, hindi.
Gagawin ko ang lahat, Daniel, para lamang hindi matuluyang maging binabae ang anak ko. Gagawin ko ang lahat, Daniel. Gagawin ko ang lahat at kailangan ko ng tulong mo. Naramdaman namin ang paglayo ni CJ sa aming lahat. Na magkakapatid mula nung ibisto siya ni Kirby at napilitan na rin siyang aminin na pusong babae nga siya. Hindi na siya nakikibanding sa amin at dalas na siyang nagkukulong sa kwarto niya. Minsan sinilip ko siya sa silid niya dahil gusto ko siyang makausap. Sana, pero wala siya. Noon ay kapansin-pansin na ang dating maayos niyang kwarto ay magulo na. At pinalitan na rin niya ang kulay dark purple niyang kurtina. Pinalitan niya ito ng black na may accent na gray. Napansin ko rin ang mga Bible verses na nakasulat sa papel at nakadikit sa halos lahat ng bahagi ng kwarto ni CJ. Alam kong gawa yun ni Mama at napanood ko na ang mga ganong eksena sa isang pelikula. Kaya lang masyadong malungkot ang pelikulang yun at ayaw kong sapitin ng kapatid ko ang sinapit ng bidang lalaki. Hindi ko alam kung napanood din ni CJ ang palabas na yun at ginaya niya ito. Magkaiba nga lang sila ng paraan. Yung bida sa pelikula ay lumundag sa overpass. Si CJ naman, nagbigte. May takot sa dibdib ko noon habang nakikialam ako sa pag-aayos ng mga kalat ni CJ sa kwarto niya nang bigla siyang dumating. "Excuse me, ate. Kailangan ko matulog. Puyat ako," sabi niya. Ang ibig sabihin nun ay kailangan ko nang lumabas sa kwarto niya. Tinitigan ko siya noon. "Please, ate. At salamat sa pag-aayos mo sa kwarto ko," sabi niya tsaka nahiga at nagtalukbong. "CJ, nandito lang ako kapag kailangan mo ako," sabi ko tsaka ako lumabas. Sa baba nadatnan ko si Mama at Papa nagtatalo na naman. Ayaw ni Papa na ipagamot si CJ dahil naniniwala si Papa na walang sakit sa isip si CJ. Pero si Mama naman ay naniniwalang environmental influence daw ang pagiging bakla. Ipapadala ko si CJ sa Davao kay Kuya Oscar. Biglang sabi ni Mama. Si Tito Oscar ay dating sundalo. May 9 na anak na puro lalaki. At nabubuhay sila sa pagbubukid at kopra sa Mindanao. Pero mataas ang boses ni Papa sa kanyang agarang sagot kay Mama. "Hindi mo gagawin yan, Sheila. Hindi mo ilalayo sa akin ang anak ko." Nakapagdesisyon na ako, Daniel. Sigurado akong gagaling si CJ sa poder ni Kuya. Noon kapuso ay bigla na lang akong napaluha. Dahil sa nangyayari sa aming pamilya. Parang kailan lang kasi dati masaya kami. Dati purong ngiti at tawa ang makikita mo sa mukha ng bawat isa. Pero mula nung mabisto si CJ, nagbago na. Watak-watak na kami. At ang mga magulang namin lagi nang nagtatalo. Tapos si CJ ilalayo pa sa amin. Obviously, hindi na kami perfect family. Sira na kami. Si CJ, alam kong naniniwala siya kay Mama o siguro gusto pa rin niyang maging isang mabuti at masunuring anak kay Mama kaya't hindi siya tumanggi sa kagustuhan ni Mama. Nadalhin siya sa Davao. Fresh graduate sa kursong BSIT si CJ noon at hindi pa siya nakakapagtrabaho. Pero sa Davao ay malinaw ang magiging buhay ni CJ.
magbubukid siya. Aakyat ng buko, magkokopra. Mga trabahong alam kong hindi niya kayang gawin, pero magpapatigas daw sa pagkatao niya, sabi ni Tito Oscar. Umiyak si CJ noon pero hindi siya tumutol dahil wala sa aming magkakapatid ang marunong kumontra sa gusto ng parents namin. 20 years old pa lang si CJ noong umalis siya papuntang Davao. At makaraan ng 3 linggo, nag-birthday siya doon pero nagsusumbong sa akin dahil mag-isa daw siya nagse-celebrate ng birthday niya sa bundok. Ang handa niya ay isang buko, 5 bayabas, isang hinog na mangga. Hindi raw alam ni Tito Oscar na birthday niya at wala naman siyang balak ipagsabi. Noon ay pinaalala ko kay Mama at nagulat si Mama nung maisip niyang birthday nga pala ni CJ. Nakalimutan mo ba? O kinalimutan mo talaga? Mapang-usig na tanong ni Papa noon. Agad namang sumagot si Mama. Daniel, mahal ko si CJ. Anak ko yun. Kaya huwag na huwag kang magsasalita na parang gusto mong palabasin walang halaga sa akin ang anak ko. Madiing sagot ni Mama pero padabog na tumayo si Papa. Pero bago siya makalayo ay nakita kong may umagos na luha sa mata ni Papa. Umakyat siya sa kanyang silid pero agad din siyang bumaba. Naka-jacket, may dalang bag. Kaagad siyang tinanong ni Mama, "Saan ka pupunta, Daniel?" "Sa Davao. Susunduin ko ang anak ko." Nakaalis na si Papa nung may nag-text sa akin. Bagong number. At inakala kong si Celso ang nag-text. Gumamit lang siya kako ng ibang number para makausap ako. Si Celso ay ex-boyfriend ko na iniwan ako dahil ayaw kong makipag-sex sa kanya. Pero nung wala na kami ay bumabalik bigla pero ayaw ko na siyang tanggapin dahil nawala na akong tiwala at gana sa kanya. Kaya lang nalaman ko na hindi pala si Celso ang nag-text. Si CJ pala at nakitext lang daw siya sa kaibigan niya. Sabi ni CJ, sana daw huwag na lang pupunta si Papa kasi ayaw pa raw niyang umuwi. Gusto pa raw niyang magstay sa Davao kasi masaya siya doon. Nagtaka ako kung bakit bigla siyang naging masaya sa Davao samantalang noong mga nakarang araw lang ay nagrereklamo siya tungkol sa hirap ng mga trabaho nila. Nareplyan ko si CJ sa number na yon. Ang sabi ko, "How come na happy ka na dyan? Akala ko ba hindi mo na kaya mga works dyan?" Agad naman itong nag-reply pero hindi na si CJ. Ang sabi niya, "Umuwi na po si CJ. Kanina po kasi yung text na yun eh. Late po kasi kayong nag-reply." "Ganun ba? Ngayon ko lang kasi nahawakan ang phone ko eh. Ano palang name mo? Friend ka ba ni CJ?" Tanong ko. "Gabriel po ang name ko." "Opo, friend po ako ni CJ." "I see. So siguro alam mo ang reason kung bakit masaya na si CJ dyan at ayaw niya nang umuwi dito." Sabi po niya, dahil daw po sa akin eh. Ewan ko lang po kung totoo. Ganito ang reply ni Gabriel. Siyempre nahulaan ko na kung ano yun pero hindi rin ako sigurado kung tama na maging masaya ako para kay CJ dahil lang sa nakatagpo siya ng lalaking nagpapasaya na sa kanya. Gabriel, huwag ka sana magagalit sa itatanong ko. May relasyon ba kayo ni CJ? "Wala.
Ganito ang reply niya. Bakit sumasaya ang kapatid ko dahil sa'yo? Tanong ko, at naghintay ako ng reply niya pero hindi na ito nag-reply. Kahit nakailang text pa ako sa kanya. Naisip ko siguro na-offend na siya sa mga tanong ko. After 2 weeks, bumalik na si Papa. Mag-isa niya dahil ayaw nga daw talagang sumama sa kanya ni CJ. Kaya lang after 2 weeks pa, isang masamang balita ang itinawag ni Tito Oscar. Nagbigti daw si CJ sa puno. Hindi kasing lakas ng iyak ni Papa ang iyak ni Mama. Tahimik si Mama kong lumuha. Si Kirby nagwawala. Sinisisi niya ang sarili niya kung bakit nagpakamatay si CJ. Kung hindi raw sana niya isinumbong si CJ kay Mama noon, hindi sana nalaman ni Mama na bading ang kapatid namin at hindi sana siya pinadala sa Davao. Hinihintay kong sisihin ni Papa si Mama. Dahil kung tutuusin, si Mama ang may kasalanan ng lahat. Hinihintay kong awayin ni Papa si Mama, pero nanahimik si Papa at humanga ako sa kanya. Gabi-gabi nung lamay ay may mga pastor na dumarating, nagdadasal, nagpipreach. Hindi raw makakamtan ni CJ ang buhay na pangako sa paraiso. Paraiso. Naalala ko si Gabriel. Nag-text siya noong unang gabi ng lamay ni CJ sa bahay. Nag-condolence siya at nanghingi ng tawad. Kasalanan daw ni Gabriel kung bakit nagpakamatay si CJ dahil nakipag-break daw siya kay CJ kasi mag-aasawa na siya ng totoong babae. Yun daw ang nanakit ng sobra sa kalooban ni CJ. Kay Kirby ko lang sinabi ang tungkol sa text na yon para medyo gumaan ang loob ng kakambal ko kasi nakukonsensya siya noon sa pagkawala ni CJ. Ako bilang panganay ay marami akong saloobin, ngunit mabuti pa rin akong anak at alam kong kasalanan ang pangunahan o sumbatan ng mga magulang ko. Pero kung hindi lang sana masama ang manumbat, gusto kong isampal kay Mama ang katotohanan siya ang pumatay kay CJ. Ang matalik na kaibigan ni Mama na si Tita Dolor, dumating isang gabi. Pinagsasabihan niya si Mama. Nasa kusina kami noon at umiiyak si Mama matapos niyang sabihin kay Tito Dolor na parang kasalanan niya kung bakit nangyari kay CJ ang ganon. Pero ang payo ni Tita Dolor ay ganito. CJ is 21 years old. Alam niya na kung ano ang mabuti at masama. At pinili niya ang masama. Kung ano man ang ginawa ni CJ sa buhay niya, pananagutan niya yon at hindi mo kasalanan, Sheila, kung bakit ginawa yon ni CJ sa sarili niya. Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaang pumili na kung anong gusto nating gawin, at yun ang pinili ni CJ at wala kang kasalanan doon, Sheila. Kahit anak mo pa siya, obviously hindi mo kontrolado ang buhay niya at sa mga bagay na gusto niyang gawin. Di ba, Shelby? Sabi niya sabay tingin sa akin. Pero sinagot ko siya. I'm sorry, tita. Pero hindi ako sang-ayon sa inyo. Sabi ko tsaka ako tumayo. Pero tinawag niya ako, pinabalik ako sa harapan niya. Are you blaming then your mother for the death of your brother? Madiing tanong niya. Ang sagot ko, hindi naman sa ganun, tita. Ang sinisisi ko lang ay ang paniniwala na kasalanan ng maging bakla. Dahil yun ang pumatay sa kapatid ko.
5 buwan nang nakalibing si CJ noon pero hindi pa nakaka-recover si Mama. Pumayat siya at dumalang ang pagpunta niya sa kapilya tuwing linggo. Pero kaming magkakapatid pati si Papa, every Sunday pa rin kaming sumasamba. Noong kalilibing lang ni CJ ay tinawagan ako ng pinag-a-applyan ko noon. Mas maganda kasi doon pero sabi ko hindi pa ako makakapag-report dahil kamamatay lang ni CJ. Kaya nung time na nagmo-move on ang pamilya sa pagkawala ni CJ, medyo naging mas madali sa akin dahil bago ang trabaho ko, bagong environment, bagong tao sa paligid. Lumulungkot lang ako kapag nasa bahay na ako sa gabi, lalo na kapag nakita ko na si Mama na nakatalong ko sa sofa sa terrace sa likod ng bahay, nakatingin sa malayo. Noong gabi, bago ang birthday ni Mama, nakita kong nag-uusap sila ni Papa sa terrace sa likod ng bahay. Hawak ni Papa ang kamay ni Mama samantalang si Mama nakatingin lang sa malayo. Nung iwan siya ni Papa, ako naman ang lumapit kay Mama. Umupo ako sa inupuan ni Papa na nakaharap sa kanya. Tiningnan ako ni Mama. At ang luha niya kaagad nang nakita kong umagos sabay bigkas na mga salitang, "I'm sorry, anak." Ma, what's wrong? I'm sorry. Dahil nawalan ka ng kapatid dahil sa akin. Ma, kailangan na nating mag-move on. Hindi lang sa atin ang nangyari. Hindi lang sa atin nangyari ang ganito. Napatitig si Mama sa akin. Ibig mo bang sabihin, Shelby? May mga kabataan pang kagaya ni CJ na magpapakamatay dahil hindi sila tanggap ng mga magulang nila? Ma, tama na. Hindi, Shelby. Hindi. Ngayon ko naiisip ang pagkakamali ko. Ngayon ko naiisip na hindi ginusto ni CJ ay maging ganun. Hindi niya ito kasalanan. Dahil naisip ko na noon pa lang nasa sinapupunan ko siya ay ganun na ang kanyang pagkatao. Natakot lang siyang ilabas ang totoong kulay niya dahil alam niyang kasalanan ng maging ganun. Nasasaktan ako at nagsisisi Shelby sa naging buhay ng kapatid mo. Wala akong ginusto kundi maging close tayong lahat. Pero ang kapatid mo itinago niya sa atin ang totoong siya. Naging estranghero siya sa sarili niyang pamamahay. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong maging maligaya bilang siya. Dahil ako mismo na ina niya, ay hindi ko siya tinanggap. Kaya kasalanan ko, Shelby. Unang pagkakataong makapasok ako sa office ni Robin nung baguhan pa lang ako sa kumpanya, kaagad kong napansin ang kulay dark purple na naglalakihang kortina. Kaagad kong naalala si CJ. Pati ang ayos ng buong office, napakasinop. Naitanong ko sa sekretary niya kung sino ang nagde-decide sa decorations ng office. Sabi niya si Sir Robin. Noon pala ay naramdaman ko nang maaaring magkatulad si CJ at Robin
Lalo na't 39 years old na noon si Robin pero single pa rin. Formal na tao si Robin kapag nasa office kami, pero kapag nasa labas, pag outing or kapag gumigimik kami, masayahin siyang tao. Napapansin ko rin noon pa lang kapag nasa bar kami, iba siyang tumingin sa mga cute guys. Pero ang observation ko ay sinasarili ko lang dahil ayaw kong ipahamak siya, kagaya ng kung paano napahamak ang kapatid ko nang mabunyag ang kanyang sekretong pagkatao. Nagulat at nalito lang talaga ako nang bigla siyang nagbiro sa akin na aasawahin daw niya ako kapag tumuntong ako ng 27 at wala pa akong boyfriend. Sinakyan ko lang ang biro niyang yon. Sige ba? Sabi ko na lang. Pero hindi ko alam na seseryosohin pala talaga ni Robin ang kanyang biro dahil nga sa sumapit ang isang umagang nadatnan ko sa table ko ang isang bouquet of red roses na humigit kumulang 50 pieces yata. Sabay lapit siya sa akin at sa mga mata ko siya nakatitig. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang singsing sabay kuha sa kamay ko at bago niya ilagay sa palad ko ang singsing na yon, ay binigkas niya ang mga salitang ito. Kung mahal mo ako, kung gusto mo akong maging asawa, isuot mo ang singsing na to. Pero kung ayaw mo, itapon mo na lang. 105 is a number that comes to my head. Noong bago umalis si Robin papuntang Taiwan, ay niyaya niya akong mag-early dinner kami after office. Kami lang daw dalawa. Pinagbigyan ko siya dahil sa totoo lang mayroon din akong gustong sabihin sa kanya. At nung nasa restaurant na kami, wala pa sa daliri mo ang singsing, sabi niya. Sir Robin, pabigla-bigla ka kasi ganito ang sagot ko. Next month, Shelby, 40 na ako. Kailangan ko magmadali. Isa pa, papunta ako ng Taiwan. Gusto ko sana pagbalik ko dito, may pakakasalan na ako. Pinakiramdaman ko siya noon. Parang gusto ko siyang tapatin na alam ko na ang tungkol sa pagkatao niya. Pero parang nag-alinlangan naman ako. 2 years siguro ako doon, Shelby. Pero sana pagbalik ko, nasa daliri mo na ang singsing. Noong nasa Taiwan na si Robin, regular ang pagtawag niya sa akin. Nanliligaw, pero parang naaasiwa ako at naguguluhan. Ilang beses kong tinanong si Nina kung totoo ba talagang nakita niyang nasa hotel noon si Robin at may kasamang lalaki at sweet na sweet sila. Parang gusto kong magduda sa kredibilidad ng balita ni Nina. Kaya lang ako kasi ay may sarili ding observation kay Robin, kaya lang baka kasi mali din ako. Seryoso kasi si Robin sa panliligaw niya. At ang kapatid niyang si Teo parang bata kung mangulit. Hanggang sa may isang gabing ewan ko kung bakit nireplyan ko bigla si Teo matapos siyang mag-text ng ganito. Galing ako sa simbahan ng Quiapo kanina. 30 minutes ako nakaluhod at kinukulit ko si bro. Paulit-ulit ko lang sinasabi na sana gumawa siya ng paraan para mahalin mo rin ako. Ganito ang eksaktong text ni Teo nung gabing yon. Ganon lagi ang tema ng mga text niyang hindi ko nire-replyan. Puro paawa na sana mahalin ko siya. Kaya lang nung gabing yon nireplyan ko siya. Ang sabi ko, wala ka bang makitang ibang babae na pwede mong pagtripan? Sabi ko pero ang reply niya, yehey,
Sobrang saya ko. For the first time nag-reply ka. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya, Shelby. Napaluha pa ako, sabi niya. Seryoso ka ba talaga sa akin, Teo? Ganito ang reply ko. Patutunayan ko sa'yo sa pamamagitan ng gawa kung gaano ako kaseryoso. Okay. Magkita tayo bukas, Teo. Marami tayong pag-uusapan. Sige. Sa Bulacan ang biyahe namin bukas pero magli-leave ako bigla para makasama lang kita, Shelby. Mahal na mahal kita. At kahit pa siguro mawalan ako ng trabaho, ayos lang sa akin dahil alam ni bro na umiikot lang ang mundo ko. Dahil sa'yo, Shelby. Tatlong yellow roses ang ibinigay sa akin ni Teo nung dumating ako sa restaurant kung saan siya naghintay sa akin. Maganda ang ambience sa nasabing restaurant. Jazz ang tumutugtog pero mahina lang. Gumawa po si Teo sa suot niyang long sleeves at parang nagkaroon ng karisma sa akin ang mangiti niya. Hindi talaga siya gwapo pero may dating dahil sa moreno niyang kulay at matikas niyang pangangatawan. Pagkatapos naming mag-order ay nagpasalamat siya. Akala ko talaga, di ka na darating. Salamat, Shelby. Masayang masaya ako. Parang panaginip nga lang na kasama kita ngayon eh. Teo, magtapat ka nga sa akin. Kayo ni Robin. Pinagtitripan niyo ba ako? Seryosong tanong ko. Halatang nagulat siya. Anong ibig mong sabihin, Shelby? Nanliligaw din sa akin si Robin. Diretsang sagot ko. Napangiti siya sandali, pero umiling-iling tsaka nagsalita. Hindi ko alam yan, Shelby. Pero ang malas ko naman, bakit naman ikaw pang napiling gamitin ni Kuya? Gamitin? Shelby, hindi kami close ni Kuya Robin pero kahit ganon, kapatid ko pa rin siya at utang ko sa kanya kung bakit ako nagtatrabaho sa kumpanya natin. At dahil doon ay nakilala kita. Pero sa tingin ko, hindi ka dapat mapunta sa kanya. Hindi sa sinisiraan ko siya pero alam kong gagamitin ka lang niya para makuha niya ang mana niya. Mana? Anong mana? Mayroon kasing pamana ang lolo namin para sa lahat ng apo na lalaki. Lupa sa amin sa Cagayan. Pero makukuha lang namin yan kapag may asawa na kami. Aanin naman ni Robin ang lupa, Teo. Ibebenta niya. Milyon din ang halaga nun. Pero ulitin ko lang, Shelby, hindi ko sinisiraan si Kuya. Yun lang kasi ang nakita kong dahilan kung bakit gusto niyang mag-asawa. Noon pang college siya, sinasabi niya nang ayaw niyang mag-asawa. Tapos nung magpamana bigla yung lolo namin sa Cagayan ng lupa, biglang nagbago ang isip niya. Ngayon ikaw pa ang liligawan niya. Teo, ano pa ba ang alam mo tungkol kay Robin? Anong ibig mo sabihin? Tungkol sa pagkatao niya? Bahagyang napangiti si Teo. May chismis na bading si Kuya pero wala naman kaming pruweba. Hindi namin siya nakakasama. Mula nung graduate siya ng high school, nagpunta na siya dito sa Maynila. Nag-self-supporting at madalang siyang umuwi sa amin sa Cagayan. Kaya wala akong alam tungkol sa kanya. Kung totoo nga o hindi na ganun siya. Dito siya sa Pasay. Sa Pasig ako, kaya wala akong maibubuko tungkol sa pagkatao niya kasi
wala talaga akong ebidensya. Kahit kasi pareho kaming nandito sa Maynila, hindi naman kami magkasama sa bahay. Noon ay natahimik ako sa kwento ni Teo. Biglang nagbago ang ekspresyon niya na parang may takot na sa mga mata niya at nagsalita siya. Shelby, makinig ka sa akin. Nagmamakaawa ako sa iyo, Shelby. Hayaan mo na lang na maghanap si kuya ng ibang babaeng gagamitin niya. Huwag ikaw. Hindi dapat ikaw, Shelby. Dahil alam ng Diyos, mahal na mahal kita. Sa restaurant pa rin, noong matapos kaming kumain ni Teo, ay tinanong ko siya. Teo, paano mo buburahin sa isipan ko na maaaring gagamitin mo rin lang ako para makuha mo ang mana mo? Mabilis ang naging sagot niya sa akin. Kahit wala akong mana, Shelby, ang maging akin ka ay higit pa sa kahit na anong mana. Tinatanong mo ba kung bakit sa dami ng babae sa mundo, ako pa ang napili ni Robin na ligawan? Eh ikaw, bakit akong napili mo? Dahil mahal kita. Teo, binastos mo ako nung una. Para akong aso na pinaswitan mo. Then nung party, bigla mo akong hinalikan. Paano ako maniniwala na may pagmamahal ka nga sa akin? Ganito yun, Shelby. Okay, inaamin ko. Mababa ang tingin ko sa'yo noon. Yang ganyang style mo, yung buhok mo na pinupusod mo lang. Simpleng pananamit, walang make-up. Simpleng kumilos, lahat yun kagaya ng ex-girlfriend ko na akala ko magiging asawa ko na. Pero sa likod pala ng kasimplihan niya, may tinatago pala siyang landi. Iniwan niya ako at sumama siya sa iba. Ang tagal kong dinibdib yun. At tuwing nakikita kita, naaalala ko siya. Pero mula nung halikan kita at hindi ka gumawa ng anumang bagay para magantihan ako, yung pagtatext ko sa'yo na hindi ka nagre-reply, noon kita laging naiisip. Nag-imbestiga ako tungkol sa'yo at nalaman kong ibang klaseng babae ka pala. Noon ko na lubusang napaibig sa akin. Hanggang sa hindi ko na kayang pigilan ng sarili kong mahalin ka ng sobra. Nice story, Teo, sabi ko. Totoo yun, Shelby. At sana patawarin mo ako sa mga kagaguhan ko sa'yo. Yung halik na ninakaw ko sa'yo, handa akong panagutan yun. Pakakasalan kita kahit anumang oras. Ilang taon ka na, Teo? 26. 27 ako, Teo. 39 si Robin. Ang pagkakaiba niyo ni Robin, madalang siya magsalita pero malaman. Alam mo ikaw, marami kang salita, pero parang hindi mo pinag-iisipan. Hindi ako kasing talino ng kuya ko, Shelby. Pasensya ka na. Kaya nga sa field ako eh. 4 na taon akong naging kargador kahit graduate ako ng business ad. Tsaka lang ako na-promote after 4 years at alam kong dahil yun sa hindi ako matalino. Pero ang pagkakaiba namin ni Kuya Robin, kung anong nasa puso ko, yun ang sinasabi ko. At tuwing sinasabi kong mahal kita, yun ay dahil sa ganon ang sabi ng puso ko.
Iyon ang naging simula ng maayos naming pagkakaibigan ni Teo. Naniniwala akong tunay niya akong mahal at may pitak na rin siya sa puso ko kahit papano, pero hindi ko sinabi sa kanya ang totoo. Gusto ko ring paniwalaan ang idinudulog na pag-ibig ng kapatid niyang si Robin. Kung sa itsura, kahit na mas matanda si Robin, ay malayo na mas gwapo talaga siya kaysa kay Teo. Maputi at makinis si Robin. Maganda rin ang pangangatawan. Matalino at may magandang posisyon sa kumpanya, lalo na't siya ay isa pa sa pinadala sa Taiwan upang tumulong sa pangangasiwa sa headquarters namin doon. Mas maganda ang magiging buhay ko kung si Robin ang pipiliin ko, at higit sa lahat, mabibigyan ko ng kahulugan ng buhay niya at hindi siya magagaya sa kapatid kong si CJ na nagwakas ang buhay nang wala man lang kinahantungang maganda. Pinili kong ilihim kay Robin ang panliligaw ng kapatid niya, ngunit hindi ko rin napatagal ang lihim na yon. Nung may 1 taon na si Robin sa Taiwan ay bakasyon, nalula ako sa dami ng pasalubong niya sa akin, ngunit napansin kong tiningnan niya ang daliri ko. Hinintay kong tanungin niya kung bakit hindi ko pa rin suot ang singsing na bigay niya. Pero hindi siya nagsalita. Ako ang nagsalita. Robin, bakit mo ako gusto? Nakatitig ako sa mga mata niya nung tanungin ko siya. Hindi siya makatingin nung una, pero maganda ang naging sagot niya. Ang tunay na pagmamahal, Shelby, hindi naghahanap ng paliwanag, dahil kapag naramdaman ng isang tao ang pag-ibig, hindi ito nagtatanong kung bakit, kung paano. Robin, anong maidudulot ko sa buhay mo? Mabilis din ang kanyang naging sagot. Ligaya at saya, Shelby. Ikaw ang magiging ina ng magiging anak natin, at mamahalin ko kayo sa abot ng aking makakaya. Ano pa, Robin? Shelby, sapat na yon. Sapat na yung maligaya ako. Wala na akong mahihiling pa. At nangangako ako na lahat ay ibibigay ko sa'yo. Lahat ng kaya kong ibigay para lang mapaligaya kita. Ikaw lang ang alam kong makakapagbigay ng halaga sa buhay ko, Shelby. Kaya nagmamakaawa ako. Isuot mo na ang singsing. Magpakasal na tayo. Nakita ko ang muntikang pagbalong ng luha sa mata ni Robin noon. Naantig ang puso ko lalo na sa salitang ako lang daw ang makakapagbigay ng halaga sa buhay niya. Ganun ba ako kahalaga sa mundong ito, na may isang tao palang magkakaroon ng halaga ang buhay dahil sa akin? Bago bumalik ng Taiwan si Robin ay magkasama kami sa isang restaurant. Dapat ay magkikita din kami ni Teo nung araw na yon, pero kinancel ko ang usapan namin ni Teo, at alam ni Teo na ang kapatid niya ang katagpo ko. Alam kong nasaktan si Teo pero nagbitaw siya ng salita. Huwag kang magkakamaling piliin si Kuya Shelby. Pagsisisihan mo yan. Hindi ko siya nireplyan dahil nung gabing yon ay gusto kong makausap ng masinsinan si Robin. Gusto ko talaga siyang paaminin. Dinala ko noon ang singsing at inilipag ko ito sa ibabaw ng mesa sa restaurant kung saan kami magkaharap na nakaupo. Napatitig si Robin sa akin noon. Naghihintay ng sasabihin ko. Robin, dapat mong malaman na nanliligaw din sa akin ang kapatid mo. Dati ko nang alam yan, Shelby. Matagal na. Nagtaka ako sa sagot na ito ni Robin. Kanino mo nalaman? Shelby, may tenga ang lupa, may pakpak ang balita. Bakit, Shelby?
Balak mo bang isikreto sa akin ang panliligaw ng kapatid ko sa'yo? Remember, walang sekretong hindi nabubunyag? Nakangiting sabi niya. Tama ka, Robin. Walang sekretong hindi nabubunyag. As a matter of fact, pati ang sekreto mo, nabunyag na rin. Nakita kung paano nagitla si Robin sa sinabi ko. Ako, may sekreto? Anong sekreto naman yon? Robin, ang singsing na to, gustuhin ko mang isuot ay nagdadalawang isip ako dahil hindi ko lubos na kilala ang pagkatao na nagbigay nito sa akin. Gusto kong umamin ka sa akin, Robin, tungkol sa pagkatao mo. Sandali siya nag-isip bago nagsalita. Okay, Shelby. Ayoko lang kasing manatiling ganito habang buhay. Gusto kong magkaroon ng pamilya, sarili kong pamilya dahil ayaw kong tumanda mag-isa. Sa totoo, Robin, bakla ka. Nagbago na ako, Shelby. At kailangan kita sa buhay ko. Please. Marami na akong pangarap na kasama ka. I will do everything to make you happy. I promise you that. Robin, si Teo walang ganyang pangako sa akin. Pero alam mo bang kung puso ko ang susundin ko? Si Teo ang pipiliin ko. Huwag, Shelby, please. Buong buhay ko, si Teo na lang ang laging panalo. Silang mga kapatid ko lang nakaranas ng pagmamahal mula sa tatay namin. Wala akong maalalang kahit minsan naging maligaya ako sa piling ng tatay ko mula nung malaman niyang ganito ako. Pinilit niya akong magbago. Pero hindi ko kinaya, kaya naglayas ako. Nagsikap akong mabuhay mag-isa. Huwag naman sana na pati ikaw, Shelby, pananalunan din ni Teo. Isang taon at 2 buwan ang dumaan. March 7, 2010, nandito na ako sa Cagayan at ako po ay asawa na ng isang Ilocano na nagmana ng lupain mula sa kanyang lolo. Sa Maynila ginanap ang simpleng kasalan. May branch kasi kami dito kaya't nagpalipat na rin ako dito maging ang asawa kong si Teo ay nagpalipat na rin dito. Oo, kapuso, si Teo ang pinakasalan ko. Pero kinausap kong mabuti si Robin. Ang sabi ko, huwag mong pilitin ang sarili mong gawin ang bagay na ayaw gawin ng puso mo, Robin. Huwag mong ikulong ang pagkatao mo sa kasinungalingan at pagkukunwari. Namatay ang kapatid ko dahil sa hirap ng pagtanggap sa pagkatao niya, kaya't naiintindihan kita. Pero kung kaya gusto mong mag-asawa dahil natatakot kang tumanda mag-isa, walang mag-aalaga sa'yo pagtanda mo, huwag kang mag-alala dahil ako ang bahala sa'yo. Kami ni Teo at ang mga magiging anak namin,
Kami ang mag-aalaga sa'yo. Ilabas mo ang totoong ikaw. Napakaiksi lang ng buhay, Robin. Kaya dapat i-enjoy mo. Sobra ang pag-iyak ni Robin noon habang magkayakap kami. Kinausap ko rin si Teo. Nagbigay ako ng kondisyon sa kanya. Sinabi kong ayaw kong mapasali sa isang pamilyang wasak at hindi nagkakaintindihan. Inutusan ko siyang tanggapin niya ang kuya niya at igalang ang totoong pagkatao ni Robin. Madali ko lang napasang-ayon si Teo, pero nung nandito na ako, nahirapan ako kay Tatay Mario, ang ama ni Teo at Robin. Matigas ang matanda. Ayaw niyang tanggapin si Robin. Mas mabuti na lang daw na itago ni Robin ang totoong pagkatao niya at huwag na siyang uuwi dito dahil nakakahiya daw sa ibang tao. Ginawa ko lahat ng makakaya ko para maibukas ko ang puso ni Tatay Mario para kay Robin, pero nabigo ako. Wala daw siyang anak na binabae. Kahit daw mamatay siya, hindi pa rin daw niya matatanggap si Robin. Nasaktan ako ng sobra sa sinabing ito ni Tatay Mario, kaya ang sabi ko sa kanya, okay lang po. Napatawad naman na kayo ni Robin sa katigasan ng puso niyo eh. Pag namatay kayo, siguradong uuwi si Robin dito at iiyak siya para sa inyo. At sa mata po ng Diyos, alam niya kung sinong mali sa inyo. Ang amang mapagmatigas o ang anak na nagsusumamo ng pagtanggap mula sa kanyang ama. Iniwan ko si Tatay Mario na nakatulala noon. Pero hindi pa rin siya nagbago. Hindi pa rin nagbago ang damdamin niya para kay Robin. At sa totoo lang nahihirapan akong mahalin si Tatay Mario bilang aking pangalawang ama dahil sa tigas ng puso niya. Ramdam ko yung katotohanan kapag hindi niya tanggap ang anak niyang si Robin, mas lalo na hindi niya ako matatanggap. Kapuso, 7 months na ang tiyan ko para sa first ever baby namin ni Teo. Si Teo ang pangatlo kong boyfriend. Una si Paulo, pangalawa si Celso, at yun nga pangatlo si Teo. 3 lalaki ang nakarelasyon ko pero aaminin ko sa inyo, wala ni isa sa kanila ang nakapagparamdam sa akin nung tinatawag na kilig. Nakipagrelasyon ako sa kanila dahil gusto kong maging normal na babae. Umasa ako na makakaramdam ako ng pag-ibig, pero sa totoo lang, kahit asawa ko na si Teo ngayon, hindi ko pa rin tiyak kung may nararamdaman nga akong pag-ibig para sa kanya. Pagpapahalaga, yun ang dahilan kung bakit ko siya asawa. Pero kung susundin ko ang totoong sigaw ng puso ko, babae ang gusto ko. Si Angelo na kaibigan at katrabaho ko sa Maynila, nakaramdam ako ng pag-ibig para sa kanya pero itinago ko lang, pinatay ko lang ang damdaming yon. Babae ako, pero sa babae din ako nagkakagusto. Kaya lang, duwag kasi ako. Hindi ako kasing tapang ng kapatid kong si CJ. Takot akong masaktan sa pag-ibig na alam kong hindi ukol. Takot akong mapunta sa impyerno kung totoo mang dun napupunta ang mga bakla at lesbiana na kagaya ko. Nag-asawa ako kahit wala akong nararamdamang pag-ibig. Mabuti akong asawa kay Teo. Inaalagaan ko siya, pinagsisilbihan, pinapahalagahan.
Ngunit hindi ko maramdaman ang kilig dahil pusong lalaki ako. Nagdudusa ako, naiinggit sa mga lalaki at sa mga tomboy na may mga girlfriend o asawa o ka-live-in. Pero sigurado ako na hindi ko sila gagayahin dahil hindi ko dudungisan ang dangal ko at ang respeto ng asawa ko sa akin. At higit sa lahat dahil duwag ako. Takot ako. Gayunpaman naniniwala pa rin ako sa himala hanggang ngayon. Naniniwala ako sa himala. Mula sa Diyos. Kaya't hindi ako tumitigil sa pagdarasal na sana isang araw, paggising ko, normal na ang puso ko. Sana darating ang araw na yayakapin at hahagkan ko si Teo dahil yun ang sabi ng puso ko at hindi dahil utos lang yun ng isip ko dahil responsibilidad kong hagkan at iyakapin siya. Nabibiri ko si Teo kung minsan. Sinasabi kong tomboy ako pero hindi siya naniniwala. Wala naman akong makitang dahilan kung bakit dapat ko pang ipagduldulan sa kanya ang totoo dahil hindi naman pala siya naniniwala kasi nga napakabuting asawa naman ako sa kanya. Ang kasalanan ko lang, dinadaya ko kasi ang sarili kong damdamin. Isinulat ko ang kwentong ito para kayo ang magsabi, tama ba ako o mali? Tama ba ang payo ko kay Robin o hindi? Tama bang mag-asawa ako kahit wala akong tunay na pag-ibig sa asawa ko dahil lang sa gusto kong ilagay ang aking kaluluwa sa tama? Kahit alam kong nagdurusa ang puso ko, naiinggit ako sa iba. Kayo na po ang bahala. Pero kung tatanungin ako kung masaya ako sa buhay ko ngayon, oo, masaya naman kasi magkaka-baby na ako. Pero kung ang estado ng puso ko ang tatanungin nyo, may puso bang masaya kung hindi naman ito nakakadama ng pag-ibig? Hanggang dito na lang po at maraming salamat kung mababasa rin ninyo ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Narito ang part 2 ng kwento ni Shelby. Dear Kuya Bono, November 18, 2010 noong idaos ang aming simpleng kasal ni Teo sa Maynila. Nagsama kami ni Teo sa isang apartment malapit sa workplace namin, pero nung makuha niya ang kanyang mana ay nagdesisyon siyang umuwi na lang kami sa Cagayan. March 2011 noong dumating kami ng Cagayan at first time ko Kuya Bono sa Cagayan. Noong dumating kami sa bahay ni Tatay Mario, tatay ni Teo at Robin, hindi ko naitago ang pagkadismaya ko. Nalungkot talaga ako Kuya Bono kasi ang dinatnan kong bahay at lugar ay taliwas sa inaasahan ko. Okay ka lang ba? Parang nakasimangot ka yata. Puna sa akin ni Teo noong makapasok na kami sa kwarto niya. Disappointed lang ako. Bakit? Napapangitan ka ba dito sa bahay ng tatay ko? Hindi. Actually, maganda siya kaya lang. Iba kasi yung ini-expect ko. Bakit? Ano ba kasing inaasahan mo? Well, pangarap ko kasi yung buhay na simple.
Maliit na bahay, maraming puno sa paligid, maraming tanim, preskong hangin. Akala ko ganito dito, hindi naman pala. Parang hindi rin lang ako umalis ng Maynila. Ayan o, dikit-dikit din pala mga bahay. Mainit, walang hangin. Buwan ng Marso, Shelby, di ba? Tag-init talaga ngayon. Depensa ni Teo tsaka lumabas dahil tinawag siya ni Tatay Mario. Well, mahirap talagang umasa, Kuya Bono. Akala ko kasi talaga mararanasan ko ang buhay probinsya na napapanood ko sa mga pelikula at sa social media. Pero wala na rin akong magagawa kasi andun na eh. Face the sad reality na lang. May branch kami sa Tugigaraw, Kuya Bono, at malapit lang naman ang Tugigaraw sa Solana. At inaasahan naman ni Teo na sa kanya ipapamana ang bahay ni Tatay Mario. Kaya doon na lang kami tumira. Maganda ang bahay, Kuya Bono. Bungalow at halatang ginastusan din. Pinturado at details lahat ng sahig. Bagong taon ng 2012 ko isinilang si Ossie, ang panganay namin ni Teo. Ang Ossie ay salitang Finnish na ang ibig sabihin ay new or bago. Kasi nga, bagong taon ko siya isinilang. At kung bakit naisipan kong Finnish word ang ipangalan ko sa anak ko, ay dahil nung mga panahong yun ay nag-aaral akong magsalita ng Finnish bilang paghahanda sa aking pagpunta dito sa Finland. May isang araw nung bago ako manganak, naisipan kong kalikutin ang Facebook ko at nakita kong marami palang messages ang naipon mula sa mga taong hindi ko friends. Isa doon ay ang message ni Daisy na pinsan at best friend ko since little kids pa kami hanggang 3rd year sa high school. Naglaya si Daisy nung 3rd year high school kami matapos niyang makaaway ng malala ang mami niyang si Tita Sandy. May stepfather kasi si Daisy, pangalawang asawa ni Tita Sandy, at pinagnanasaan daw nito si Daisy pero ayaw maniwala ng mami niya. Nagkasakitan sila noon, nagtakwilan at yun nga, lumayas si Daisy. Mula noon ay nawalan na kami ng communication. Nakababatang kapatid ni Mama si Tita Sandy pero hindi sila close. Actually, sa 4 na kapatid ni Mama, ang panganay nilang si Tito Oscar na taga Mindanao lang ang kadikit ni Mama. Iniwasan siya ng ibang kapatid niya kasi masyado siyang moralista at mapagmalinis. At si Tita Sandy na nakipaghiwalay nga sa una niyang asawa at nag-asawa ng iba ay masyadong hinusgahan ni Mama na para bang hindi niya ito kapatid. Anyway, balik tayo kay Daisy. Nakapag-asawa siya ng matandang Finnish at nung time na mag-chat kami ay may 2 na silang anak. May mga business din ang kanyang asawa at kaagad akong umuo nung tanongin niya ako kung gusto ko daw bang magtrabaho dito sa Finland. Distribution din naman ang business ng mister niya kaya hindi ito nalalayo sa trabahong nakasanayan ko na. Kaya lang ay kabuwanan ko noon kahit hindi pa ako nakagawa ng hakbang para mag-abroad. Naisipan ko lang mag-aral ng Finnish para pagdating ko doon ay hindi naman ako tatanga-tanga. Pumayag kaagad si Mama noong sabihin kong iiwan ko sa kanyang anak ko. Pero pagkatapos ng pagpayag niya ay ang dami niyang tanong lalo na sa relasyon naming dalawa ni Teo. Hindi magkasundo sina Mama at Teo. Kahit kasi nasa NCR sina Mama at kami ay nasa Cagayan Valley noon,
ay hindi nakakatakas sa mapanuring mata ni Mama ang mga galaw at gawin ni Teo kaya't napipintasan niya ito. Pero ang pamimintas ni Mama ay para sana baguhin ni Teo ang sarili niya. Pero ma-pride naman si Teo at wala daw sinong tao ang makakapagpabago sa pagkatao niya at wala naman daw siyang dapat baguhin. Gayunpaman kahit na magulo na ang relasyon namin ni Teo noon, ay hindi sang-ayon si Mama na maghiwalay kami ng lalaking sinumpaan kong makasama habang buhay. Pinagbuklod daw kami ng Diyos kaya't malaking kasalanan kung kami ay maghihiwalay. Ang pagpapakasal ko kay Teo, Kuya Bono, ay hindi ko pinag-isipang mabuti kasi noon sabi ko kahit naman sinong lalaki ang pakasalan ko, pareho lang kasi hindi naman ako umiibig sa lalaki dahil nga sa ako ay pusong lalaki. Pero ang pag-aasawa, 18th birthday ko pa lang noon ay pinag-isipan ko na. Kailangan ko mag-asawa para legal akong magkaroon ng anak kasi gusto ko talaga magkaanak. At si Teo ay patay na patay sa akin noon kaya't naisip kong siya ang pakasalan ko. Kaya lang noong mag-asawa na kami ni Teo, noon ko napagtanto na mas mahirap palang magpakabuti dahil may asawa na ako kumpara noong dalaga ako na mas madali. Bago kami ikasal ni Teo, sinabi kong pusong lalaki ako. Tinawanan lang niya ako, hindi siya naniwala. Sabi pa nga niya, mamahalin daw niya ako sa kung ano ako. Noong panahong sinusulat ko ang unang kwento ko noong 2011 para sa programa mo sa radyo, Kuya Bono, 6 months pregnant na ako at okay pa si Teo noon. Kaya lang nung malaki na talaga ang tiyan ko, 9 months na ay sinabi niyang mag-maternity leave na ako. At noon na siya nagsimulang gumawa ng problema niya. Problema niya kako kasi sa totoo lang, hindi ako gaanong affected noon na may kinalulukohan siyang babae. Kahit na hindi ako ganon ka-obsess na obserbahan ang bawat kilos niya. Napapansin ko talaga. Kapag matutulog na kami, ako na yung nauunang mahiga sa kama at siya ay nasa labas pa at may kateks. Sa oras na hihiga na rin siya, susulyapan ko ang phone niya, naka-off. Madalas din ay nagtatagal na siya sa loob ng CR, dala ang cellphone niya. Minsan, kumakain kami ng agahan kasama si Tatay Mario, nag-ring ang cellphone niya. Tumayo siya, lumabas pa ng bahay at doon niya kinausap yung tumawag sa kanya. Mukhang confidential yung tawag na yun ah. Nakangising sabi ni Tatay Mario noon. Baka chicks tay, sagot ko naman. Napatingin siya sa akin. Chicks? Abay, mali yun. Narinig ko pang sabi niya. Pagbalik ni Teo, muli siyang umupo at nagpatuloy sa pagkain pero nasa bulsa niya na ang phone niya. Chicks daw yung tumawag sa'yo ah. Narinig ko sabi ni Tatay Mario kay Teo pero sinulyapan lang siya ni Teo. Hindi ito umimik. Ilang saglit pa ay uminom na ng tubig si Tatay Mario, tanda na tapos na siyang kumain pero hindi ito tumayo mula sa kanyang upuan. Palipat-lipat ang tingin niya sa amin ni Teo. Maya-maya pa ay nagsalita na siya. Kayo bang dalaway may problema?
Halos sabay kaming sumagot ni Teo, pero hindi kaagad, kaya't ang sabi ni Tatay Mario, napilitan pa kayong sumagot ha. Ikaw Teo, nagdududa itong asawa mo na may chicks ka. Meron ba? Hindi pa rin sumagot si Teo, Kuya Bono. Putang ina nyo. Kinakausap kayo, napipilitan lang kayong sumagot. Pero makinig kayong dalawa ha. Bago kayo dumating dito, tahimik ang buhay ko. Masaya ako kahit nag-iisa ako. At tandaan nyo to, hindi ko kayo inimbitahang tumira dito sa bahay ko. At sa oras na marinig ko kayong nag-away o ipakita sa harap ko na hindi na kayo nagkakasundo, huwag nyo nang hintayin palayasin ko kayo. Ayoko ng negative vibes dito sa bahay ko. Tandaan nyo yan. Sa totoo lang Kuya Bono, mabait naman sa akin si Tatay Mario. Matigas lang talaga ang ulo at puso niya pero madiplomasya naman siya. Dati siyang empleyado ng PTNT pero isa siya sa mga na-lay off noong umuso na ang cellphone. Ayon sa kanya, hindi na siya naghanap ng ibang trabaho noon dahil nagdesisyon siyang alagaan na lang ang asawa niya, yung biyanan kong babae na hindi ko naman nakita dahil noon ay nagkakasakit na. Nagbukid na lang siya noon at nag-alaga ng mga hayop. May galit siya sa kanyang ama, yung lolo ni Teo at Robin, pero hindi ko alam ang dahilan. Basta't nalaman ko lang mula kay Teo na noong mamatay ang lolo niya ay hindi man lang nagpunta si Tatay Mario kahit nasa kabilang bayan lang ang bahay ng lolo nila. Kay Tatay Mario ko natutunan ng makinig sa programa mo sa radyo, Kuya Bono, noong bagong salta pa lang ako sa Cagayan noong 2010. Tuwing linggo, lalakasan niya ang radyo niya sa kanyang kwarto. Tapos lalabas siya, pupunta siya sa gilid ng bahay. Pupwesto sa kanyang duyan sa ilalim ng punong mangga na katabi lang ng kwarto niya. At dahil malakas ang radyo niya, dinig ko rin yung buong kwento kahit ako'y nasa kwarto lang din namin ni Teo. Kaya lahat ng stories na binasa mo nung nasa Cagayan ako, Kuya Bono, ay napakinggan namin ni Tatay Mario ng sabay. Pati noong basahin mo rin yung kwento ko. Kaya lang nung araw na yun na mabasa mo yung story ko, napansin kong iba lagi ang sulyap sa akin ni Tatay Mario. Pero hindi naman kaagad siya lumapit para magtanong. Isang araw pa ang dumaan, sabay kaming naghahapunan noon, wala pa si Teo. At noon lang niya ako inimikan tungkol sa kwento ko na binasa mo. Ikaw ba yung Shelby na sumulat doon kay Papa Bono? Medyo nakangiting tanong niya. Opo, Tay, ako yun. Bakit binago mo pa yung pangalan mo? Totoo naman yung kwento mo. Ganun pa talaga, Tay. Hindi po lahat ng senders sinasabi ang totoong pangalan nila. Ganun ba? Sinabala Hindi mo na ikwento kung kumusta na sila matapos magpakamatay yung kapatid mong bakla. Hindi ba nagalit yung papa mo dun sa mama mo? Mabait po si Papa, Tay. Si Mama naman, hindi pa rin nakaka-move on hanggang ngayon kasi sarili nga niya yung sinisisi niya dun sa pagkawalan ni CJ. Alam mo, sang-ayon ako dun sa isang kaibigan ng mama mo hindi kasalanan ng mama mo kung nagpakamatay yung kapatid mong binabae. Desisyon niya yun, di ba? Hindi ako sumugot sa sinabing yun ni Tatay Mario. Hindi kasi ako sang-ayon at ayaw ko naman siyang kontrahin.
Isa pa, baka mapunta lang kay Robin na anak niyang bakla din ang usapan. Si Robin, tumaas ang respeto ko sa kanya noon, Kuya Bonong. Well, hindi maganda ang pagtanggap niya noon na hindi siya ang pinili ko, pero kahit kasi nung kasal na kami ng kapatid niyang si Teo, tuloy pa rin ang communication namin na talagang concern siya sa akin. Talagang mas mabait siya kumpara kay Teo. Alam kong mali ang magkumpara pero hindi ko yun maiiwasan. Nandun din yung na-realize ko na kung siguro si Robin ang inasawa ko, malaki sanang matutulong niya sa akin lalo na sa mga gawaing bahay. Masinop sa lahat ng bagay si Robin at mahilig siyang mag-decorate. Si Teo kasi maton at talagang tamad sa mga gawaing bahay. Ultimo, pinagkainan niya kapag siya ang huling kumain, iiwanan lang niya sa lababo. Hindi lang ako umiimik kasi nga alam ko namang bahagi yun ng tungkulin ko bilang asawa. Pero deep inside talaga, Kuya Bono, ay nanggigigil ako. Ako kasi lahat, maglaba, magluto, maglinis ng bahay. Buti nga't si Tatay Mario ay likas na masipag, maglinis sa bakuran kaya't menos yun sa mga gawain ko. Sanay naman ako sa mga gawaing bahay, Kuya Bono, kasi nakalakhan ko naman ng tumulong sa mama ko. Kahit pusong lalaki ako, gawaing babae naman ang mga nakamulatan ko. Hindi naman kasi talaga ako nagpaka-tomboy sa kilos, salita at pagdadala. Puso ko lang talaga ang tomboy. Kaya nang mapansin kong may kaduda-dudang kilos si Teo na may babae siya, hinayaan ko lang. Hindi ko siya kinumpronta or inaway. Ang ginawa ko, Kuya Bono, bilang ganti naman ay naghanap din ako ng iba sa social media. Pero hindi lalaki ang hinanap ko kundi babae. Kaya lang, mahirap namang umiksena sa mga bagong kakilala sa Facebook. Maraming magagandang babae ang nag-confirm sa akin kasi kinarir ko talaga ang paghahanap ng babae sa Facebook. Naka-maternity leave na ako noon kaya't halos maghapon akong babad sa social media. Kaya lang, nakakahiya namang magpahiwatig. Buntis pa ako noon kaya't ano na lang ang iisipin nila. Baka isipin pa nilang sira ulo ako. April ay nag-birthday si Teo at naghanda siya. Dumating ang mga kaibigan niya nung high school. Para silang nag-reunion noon. At isa sa mga bisita ni Teo ay si Rebecca o Reby at sa ganitong paraan niya ipinakilala si Reby sa akin. Oh, eto si Reby. Pareho kayo ng drama. Sinasabi din niyang tomboy siya pero nakarami naman ng boyfriend. Nagkamay kami ni Reby noon at natingnan ko siya sa mata. Nabasa ko siya at alam kong nagsasabi siya ng totoo. Pareho nga kami. Hindi rin siya ayos tomboy, hanggang balikat ang buhok niya at may bangs pa. Moreno siya at medyo chubby. Kinuha ni Reby sa akin noon si Ozzy. Kinarga niya at nilaro habang nagkukwentuhan kami. At naging simula yon ng magandang ugnayan namin ni Reby. At natutuwa ako sa kanya noon, Kuya Bono, kasi ang boyfriend niya that time ay isang bading na nurse.
Si Paul na noon ay 38 na. 28 naman kami ni Reby noon. Noong madenggi ako, na-admit ako sa St. Paul Hospital at 3 beses pa akong dinalaw ni Reby at minsan ay kasama niya si Paul. Malambot talagang magsalita at kumilos si Paul pero gupit lalaki naman. Mataas nga lang ang hairline niya noon at sabi niya ay lahi daw nila ang kalbuhin. Naikwento ko rin sina Reby at Paul noon kay Robin, sabay suggest na maghanap na lang siya ng discreet na tomboy, pero nagulat ako sa sagot niya. Meron na akong girlfriend pero hindi siya tomboy. In fact, kilala mo siya, Shelby. Ha? Sino? Secret lang muna natin to, ha? Ayaw pa kasi niyang ipaalam eh. Si Angelo. Nagulat talaga ako sa nalaman kong ito. Katrabaho din namin si Angelo. Actually, isa siya sa mga kaibigan ko sa branch namin sa Manila. Pero si Angelo kasi yung natawa ng sobra noong madiskubre namin ang pagiging Becky Mon ni Robin. Nagpaplano na nga kaming magpakasal next year eh. Nakapakanak ka na by that time. Pwede ka nang mag-abay sa kasal namin. Wow! Gusto ko yan, Robin, pero bakit sinasikreto niyo pa? Ayaw kasi ni Angelo ang maging topic ng mga chismosa dito sa kumpanya. Gusto daw niya na magulat na lang sila kapag mag-aabot na siya ng invitation. Wow. In fairness, Robin, na-touch ako kasi sinabi mo sa akin yung sikreto niyo. Feeling ko tuloy, napaka-trustworthy ko. Trustworthy ka naman talaga. Thank you, Robin, ha? And good luck sa inyo ni Angelo. Wala pang 1 taon si Orsi ay naglakad na ako ng papers ko sa pag-abroad. Noong mga panahong yon, malala na si Teo. Madalas na siyang hindi umuwi ng gabi. Meron pa ngang 3 araw hindi siya nagpapakita. That time ay naka-maternity leave pa ako kaya binibigyan niya ako ng perang panggastos. Kahit na alam niyang may pera akong sariling nakatabi. Maalala ko nung dumating siya ng maagang maaga pagkatapos ng 3 araw na hindi nagpakita. Nagluluto ako ng almusal at si Tatay Mario na may nagkakape noong pumasok sa main door si Teo pero dumiretso sa kwarto namin. Aba, kaaga namang bisita nun. Sino ba yun? Ganito ang sarkastikong biro ni Tatay Mario nung makita niya si Teo. Tinawanan ko siya pero ang sabi sa akin, tatawa ka pa. Ngayon ka nga lang inuwian ng asawa mo. Inatawa po ako sa inyo eh. Pagkamalan mo bang bisita yung anak mo? Shelby, nagtataka ako sa iyo eh. Hindi ka naman siguro tanga pero ayan, masyado na halatang niloloko ka ng asawa mo. Nagagawa mo pang tumawa. Tay, matatawag mo lang na niloloko ka kung hindi mo alam. Ako alam ko naman. At okay lang sa'yo? Hindi naman sa okay lang pero di ba sabi mo dati ayaw mong makita kaming mag-away? Sabi ko lang yun. Ngayon kung gusto mong awayin, sige awayin mo. Ayoko po. Awayin mo. Kumuha ka ng 1 plato dyan, ihagos mo sa kanya. Muli akong natawa sa sinabing yun ni Tatay Mario. Oh, ba't tumatawa ka pa? 3 araw kang hindi inuwian, masaya ka pa. Tay, eto lang masasabi ko. Kahit hindi niya na ako uwian forever, ngingiti pa rin ako sa araw na babalik kami ng anak ko sa poder ng magulang ko sa Maynila. Well, when you go, don't ever think I'll make you try to stay.
Maybe when you get back, I'll be off to find another way. Noong paalis na si Teo nung umaga pa rin yun ay nasa sala si Tatay Mario at narinig ko siyang sinabihan niya si Teo na mag-uusap-usap daw kami. Pero umalis pa rin si Teo at ang sabi niya ay malilate na raw siya sa trabaho niya. Nilapitan ko si Tatay Mario noon at ang sabi ko, Tay, huwag ka na mag-abala na pag-ayusin kami ni Teo. Bakit hindi? Mukhang naliligaw ng landas. Masisira kayo niyan. Tay, malapit na mag-30 si Teo. Alam niya na ang tama at mali. Talik sa kapwa ko babae. Gabi nung mag-check-in kami, kinaumagahan pa ang kasal. Ako ang unang nag-shower kasi kailangan na naming bumaba para sa dinner. Nagbihis na ako nung si Reby naman ang nasa shower. Parang natutokso ako nun, Kuya Bono, na pasukin siya pero nilabanan ko ang sarili ko. Nadidemonyo na talaga ako noon pero mabuti nilang at tumawag si Daisy. Nasa Maynila kasi siya noon dahil may na-recruit din siyang kamag-anak niya sa mother's side. Ready na rin ang mga papers ko noon. Visa na lang ang kulang pero kailangan ko daw maghintay ng konti. Noong gabing yon ay inaya ako ni Daisy na sumama sa dinner nila nung pinsan niyang pupunta din ng Finland. Nagpunta nga ako, Kuya Bono, na hindi na nagpaalam kay Reby. Nag-text na lang ako sa kanya nung nasa taxi na ako. Pero si Reby pa rin ang laman ng isip ko kahit noong ka-dinner ko na sina Daisy. Sabi ni Daisy, next month na raw darating ang visa ko. Ha? Akala ko matagal pa. Ganon ang naging reaction ko. Bakit? Hindi ka pa ready? Ready na, kaya lang akala ko talaga matagal pa. Insan, pwede ka na mag-impake at magpa-despedita. Pabirong sagot ni Daisy na talagang ang laki ng pinagbago sa itsura pati sa pananalita. Well, ang totoo kaya ako nagulat ay dahil sa hindi ko pa nasasabi kay Teo na aabroad ako. Yung mga pagluwas-luwas ko noon, akala niya dumadalaw lang ako kina mama. Wala naman akong balak na ilihim sa kanya ang tungkol doon, kaya lang noong lumala kasi siya sa pambababae niya, nawalan na rin ako ng ganang kausapin siya. Isa pa, bago sumapit ang kasal ni Robin, halos hindi na siya natutulog sa bahay ni Tatay Mario. Tuwing 3 araw na lang siya umuwi at darating na maaga, aalis din para pumasok sa trabaho. Uuwi ng gabi, makikipagtalik sa akin. Pinagbibigyan ko lang kasi tungkulin ko yun kahit na medyo may pandidiri na ako sa kanya noon kasi naiisip ko na may iba siyang nakakatalik. Pero sabi ko na lang noon, sige lang. Magsawa ka dahil sa oras na makaalis ako papuntang Finland, hindi mo na ako makikita.
Nung pagkapanganak ko, Kuya Bono, ay nag-tender na rin ako ng resignation sa kumpanya kasi abroad nga ako at nawalan na rin talaga ako ng ganang pumasok. Naiisip ko noon na baka alam na rin ng mga katrabaho namin tungkol sa pagloloko ni Teo at hindi ako komportable sa mga magtatanong sa akin. Punong-puno din kasi ng marites ang branch namin, Kuya Bono, at sa totoo lang, hindi ako sanay sa ganun. Bonggang-bongga ang kasal ni na Robin at Angelo. Halatang ginastosan talaga pero hindi ko nakita sa mukha ni Angelo yung sincere happiness. At nauunawaan ko yun, Kuya Bono, kasi pinagdaanan ko din yun. Yung kasal na gusto mo lang matapos pero hindi mo talaga nai-enjoy. After ng kasal nila sa simbahan, tumuloy kami sa garden resto kung saan dinaos naman ang reception. Hanggang gabi kami doon. Hindi rin ako nakaiwas sa alak dahil lahat naman kami ay umiinom. Napansin ko lang noon na medyo malakas uminom si Rebby. Bago mag alas 12 ng madaling araw, nasa hotel na kami ni Rebby at yun na. Nagkatitigin lang kami saglit pero parang pareho kami ng damdamin at yun na nga. Naganap na ang hindi dapat maganap. Ang totoo, naasiwa ako sa nangyari. May pandidiri akong naramdaman sa sarili ko pero sabi ni Rebby, normal lang daw yun kasi first time ko. Nagkape kami pagkatapos nun at nagkwentuhan pa. Napagkwentuhan namin si Paul na boyfriend niya pero nagulat ako sa sinabi ni Rebby. Handa akong iwanan si Paul para sa'yo, Shelby. Kay Paul, dinadayo ko lang ang sarili ko. Hindi naman ako maligaya sa kanya. Sa'yo ako maligaya, Shelby. Yung totoong ligaya. Kasal ako, Rebby. At saka abroad ako. Hindi rin lang tayo makakapagsama. Eh, hindi ka naman siguro titira sa abroad, di ba? Maghihintay ako sa pag-uwi mo. At yung si Teo, bakit ka nagtitiis sa piling niya kung hindi ka naman masaya? Alam mo, Shelby, maikli lang ang buhay natin. At masasabi mo lang na worth it ang buhay mo kung naging maligaya ka. Mahal kita. At ramdam na ramdam ko na mahal mo rin ako. Sinikap naming hindi kami mahalata ni Tatay Mario nang pauwi na kami ng Cagayan, sakay pa rin ang kotse ni Rebby. Mula noon, madalas na siyang dumalaw sa bahay. Businesswoman kasi si Rebby, Kuya Bono, at hawak niya ang oras niya kaya't anytime ay pwede siyang dumalaw sa akin. After 2 weeks, dumating na ang visa ko at flight ko na in 3 days pero may masamang nangyari kay Teo. Naaksidente siya sa motor niya. Tinakbo siya sa St. Paul at doon na namin siya pinuntahan ni Tatay Mario. Bale ang kanang paa ni Teo. Marami siyang sugat sa katawan at wala pala siyang pera. Ang pakiusap niya sa akin noon, pera ko daw muna ang gamiting pambayad sa ospital. Noon ako hindi nakapagpigil, Kuya Bono, nakapagsalita na ako sa wakas. Masyado bang magastos yung babae mo? Walang natitira sa'yo, wala kang ipon? Babae? Ano bang babae? Teo, naka-aksidente ka na. Magsisinungaling ka pa. Wala akong babae. Teo, umamin ka na. Sabad naman ni Tatay Mario.
Akala mo ba hindi ko alam na binenta mo yung kalahating ektarya mula sa lupang minana mo sa lolo mo? Lahat ba yun ginastos mo lang sa babae mo? Papa, sino bang nagsabi sa inyo may babae ako? Bakit ko naman gagawin yun? Yang si Shelby, pinaghirapan kong mapangasawa yan. At hanggang ngayon nga, hindi ko pa nakukuha ng lubos ang loob niya tapos mambababae pa ako. Bakit wala kang pera? Bakit madalang kang umuwi? Sinong inuuwian mo kapag hindi ka umuwi sa amin? Noon Kuya Bono ay nagkamot pa siya ng ulo at saka ngumiti ng alanganin. May pinagkakaabalahan lang ako. Sorpresa ko sana sa'yo. Anong sorpresa? Teo, huwag ka na magpalusot at hindi ko pwedeng galawin ang pera ko dahil mag-a-abroad ako, kakailanganin ko yun. In fact, flight ko na next week. Nakita kong nagulat siya at hindi nakapagsalita. Ibenta mo na lang natitirang bukid mo para may pambayad ka dito sa ospital. Sabi ko pa, pero nakita kong umagos ang luha niya. Iiwan mo ako? Narinig kong sabi niya. Hindi ko siya matingnan, nalito ako sa naging reaction niya, Kuya Bono. Maya-maya pa'y inabot niya sa akin ang kanyang cellphone. Kinuha ko naman at nakita ko sa screen ang isang bagong tayong bahay na napapalibutan ng maraming puno at mga halaman. Kalahating semento ang dingding na wala pang pintura at kalahating sawali na may varnish na. Maganda. Nung scroll ko ay ibang anggulo naman ng nasabing bahay ang nakita kong mga pictures. Bahay natin yan. At kaya madalang akong umuwi dahil kahit gabi, gumagawa kami dyan kasi gusto kong matapos kaagad. Kasi surprise ko sana sa'yo. Shelby, huwag mo naman akong iwan. Mahal na mahal kita, kayo ng anak natin. Teo, alam mo naman, hindi kita mahal. Dati mo nang alam yan. Oo, alam ko, Shelby. Pero hindi pa rin ako sumusuko. Hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa na isang araw, mamahalin mo rin ako. At kahit hindi dumating ang araw na yun, kahit hindi magbago ang puso mo, okay lang, basta sana huwag mo akong iwan. Huwag mo huwasakin yung pamilya natin. Please, Shelby. Please. Dito ka lang. Hindi ko napagbigyan ang pagsusumamo ni Teo na huwag ko siyang iwan. Kahit umiyak pa siya, lalo na nung paalis na ako. Tumuloy pa rin ako dito sa Finland. Iniwan ko muna kay Mama si Ozzy pero after 2 years, umuwi ako ng Pilipinas para sunduin sina Teo at Ozzy. Sa ngayon, Kuya Bono, ay dito na kami nakatira. Dito na rin nagtatrabaho si Teo at 3 na ang anak namin. 10 years old na si Ozzy, 6 years old si Kiara, at 3 years old naman ang bunso namin si Cedric. Yung property ni Teo, ipinagkatiwala muna niya kay Tatay Mario na muli namang nag-asawa ng mas bata sa kanya kaya't nagkaanak pa sila. 3 na rin ang anak ni na Robin at Angelou at okay na si na Robin at Tatay Mario. Si Robin nga pala, Kuya Bono, ang nagbayad noon sa hospital bill ni Teo. Marahil ang tanong ninyo ngayon ay, nagbago ba ang puso ko? Hindi pa rin. Nagkaka-crush pa rin ako sa babae, lalo na dito ang daming magaganda. Pero tingin ko, mahal ko na rin si Teo. Bahagi na siya ng buhay ko at ayoko siyang mawala.
hindi ako nakaranas ng kilig dahil sa sobrang pagmamahal sa kanya, pero matatanda na kami. 37 na ako, 38 na siya. Hindi na mahalaga yung kilig. Kasi kahit naman sa mga normal na babae at lalaki na nag-asawa, kapag nagtagal nawawala na rin yung kilig. Ang mahalaga na lang ay yung magkasama pa rin sila at ayaw nilang mawala ang isa't isa, at ganun naman kami ni Teo. Kaya sabi ko okay na yon. Kung nakipag-asawa ako kay Reby, ano sana ang buhay ko ngayon? Speaking of Reby, may dalawa na rin silang anak ni Paul. Sila din ang nagkatuluyan at masaya ako para sa kanya kasi tamang landas din ang tinahak niya. Hindi man masaya pero at least tama. At ngayon wala akong nakikitang pinakamahalaga kundi ang aming binuong pamilya. Hanggang dito na lang Kuya Bono at maraming salamat sa paghihintay sa update. Lubos na gumagalang, Shelby.